Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, na nakaraang paksa natin ay natalakay natin ang pagkamatay na ng lolo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan ito ay nalibing sa Abdul Muttalib, ay nalibing ito sa Al-Hajjun, doon sa kanilang lugar. Okay? Sa Makkah, sa lugar ng Al-Hajjun. So, nang mamatay si Abdul Muttalib ay ipinagbilin niya ito bago mamatay kay Abu Talib na siya ang magpapatuloy sa pangangalaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, bakit si Abu Talib ang napili ni Abdul Muttalib bagamat marami namang anak pa si Abdul Muttalib? Actually, ang kanyang anak ay 16, 10 lalaki at 6 na babae. Ito ang majority kesa sa 14, 16 majority, 6 na lalaki, babae, then 10 lalaki. Bakit ang napili niya ay si Abu Talib? Well, una, si Abu Talib ay kapatid ni Abdullah. Ito ay kanyang full brother. Kasi marami ang asawa ni Abdul Muttalib na kung saan magkakapatid lamang ang mga ito kay Abdul Muttalib, iba-iba ang kanilang mga ina. So si Abu Talib at Abdul Muttalib, sila ay magkapatid, full brother sa iisang ina. Ang kanilang ina ay si Fatima binti Amir bin Aid, no? Bin Imran bin Makhzumi. Okay? So iyan ang kanilang ina. So, full brother sila. Iyan ang dahilan unang-una. Pangalawa, si Abu Talib ay mapagkakatiwalaan ito ni Abdul Muttalib. No? Mapapangalagaan niya at mapagkakatiwalaan. Alam natin si Abdul Muttalib na mayroon siyang kaalaman hinggil sa batang ito na siya ay propeta, sapagkat marami ang nangyari sa kanya na nagpakita na sa kanya lalabas ang propeta ng buong nasyon. Sibat nag-asawa siya noon sa anak ni Wahab, dahil ang sabi ng monghi sa kanya nung tinignan ng kanyang nostril, lalabas sa kanya, mula sa kanya ang propeta, na kaya lang sa babaeng taga Banu Zahra, kaya inasawa niya ang anak na isa ni Wahab, di ba? Then nagkaanak siya si Hamza at si Safiya, hindi lumabas sa kanyang propeta. So nung magkaanak siya, naging anak ni Abdullah, pinili niya ulit na maging asawa ang anak ni Wahab, ito naman si Amina. At dito lumabas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano niya nalaman? Noong kay Saif Duyazan, nung maasakop niya ang abisan niya siyang maging hari, di ba inamin niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon yan ay maaring nandoon na. Ang totoo ay nandoon na 2 years na si Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil nung naglakbay sila upang batiin si Saif sa pagsakop niya sa abisan niya, ay 2 years na siya at siya namang ibabalik ni Halima sa kanyang ina, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At doon niya nalaman sa kanilang nakatagong kasulatan kila Saif na pinangalagaan nila, na inamin niya kay Abdul Muttalib na si Muhammad ang propeta ang buong nasyon, magiging propeta ng buong nasyon, ang siya ay walang alinlangan lolo ni Abdul Muttalib, at napatira pa sa harapan niya, di ba? Tinayo ito ni Saif, si Abdul Muttalib, di ba? At bago umalis pa ang mga ito, pinagbibigyan niya ng mga 10 aliping lalaki at mga babae, ginto, pilak, at binigyan niya 100 kamilyo ang mga kasamaan ni Abdul Muttalib. Ganun katuwa si Saif bin Duyazan sa kanya na makilala si Abdul Muttalib. At si Abdul Muttalib, of course, 10 times itong binigay niya. Kung 100 sa kasama niya ng kamelyo, 1,000 sa kanya, at 100 ang mga aliping babae at lalaki, at ginto, pilak. At sila nagbalik sa Maka na punong-puno sila ng blessing mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So pagkamatay niya, inilipat ito kay Abu Talib.
no, kay Abu Talib. Alam natin, ayon sa kasaysayan kay Al-Waqidi, si Al-Waqidi ito rin ay great historian sa pagdating sa sira. Ayon kay Al-Waqidi, at makikita rin natin ito sa tafsir ng Ibn Kathir, rahimullah, na kung saan si Abu Talib ay maraming anak, ngunit siya ay mahirap. Siya ay mangangalakal din, may karaban. Okay? Mahirap si Abu Talib. Ayon kay historian Al-Waqidi, no? So, ang bata ay minahal niya ng lubos ng higit pa sa kanyang mga anak. Ganito niya minahal si Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi man nawawalay sa kanya tulad ni Abdul Muttalib, no? At nakita ito, nalaman ni Abu Talib na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay malaking blessing. Bakit? Minsan ay gaya ng sabi natin nung dalin sa Kaaba na walang ulan doon sa Makkah, humihingi ngunit walang nangyayari. Kapag sila pumupunta sa Kaaba upang humingi, magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tubig dahil kailangan nila, tagtuyot na talaga, dry na talaga sa kanila, isinama nila si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at humiling sila on the spot, nangitim sa taas, nagipon ng ulam at biglang umulan. So nakita ito ni Ibn Abbas, sabi niya, ang batang ito ay think siya ay pinagpala. So at that time nakita niya rin kapag sila ay kumakain, kapag kumain sila kasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, gana lang nangyari kila Halima noon. Kapag kasama nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, busog na busog sila, nabubusog sila at may natitira pa silang pagkain. Ngunit kapag hindi nila kasama ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nauubos na ang pagkain, hindi pa rin sila satisfied sa kanilang mga kinain. Samantalang kapag ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kasama nila, hindi man nila nauubos, satisfied sila sa kanilang mga kinain. Kaya ginawa ni Abu Talib, bago sila kumain kapag wala ang bata, ay hindi pinagagalaw ang pagkain. Dahil sa kahirapan, nagiging satisfied sila kahit hindi na konting pagkain, nabubusog sila. So, pinatatawag niya si Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung nasa labas man to, naglalaro, ang ginagawa, parang nagsa ganun, kumain sila sabay-sabay, at nakikita ito ni Abu Talib na talagang nabubusog sila. At may natitira pa, sabi niya, ang batang ito ay pinagpala. See? At makikita rin, ayon sa kasaysayan, na kung saan, ayon kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nakikita mo matulog ang mga anak ni Abu Talib, pagkagising nila ay malabo ang kanilang mga mata, katulad natin. See? At gusot ang kanilang mga buhok. While the Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag nakita mo, ang kanyang mata ay masigla at ang ayos na ayos ang kanyang buhok, para siyang hindi natulog. So, ibang-iba siya, hindi siya pangkaraniwang tao. Kaya ang isang insidente, so papaksahin natin ang mga insidente na mahalagang nangyari na kung saan ito ay mga kasaysayang popular, kaya ito ay natatanda ng tao. Kaya nasabi natin, wala naman nagsusulat noon dahil hindi pa propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero bakit alam ito? Dahil ito yung mga popular na mga nangyari. So bago tayo pumasok sa first revelation, pagkapasok ng pagkapropeta ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunghayan natin ang mga ilang insidente muna. Tulad nitong araw na ito, ang paglalakbay nila patungong Syria, no? At ang pangalawa, ang kanyang pagkamanhud nung siya ay binatilyo na, makipagtrabaho siya ng pagpapastol ng tupa. Lahat ng mga sugod propeta, kung mapapansin nyo, sila ay mga nagpastol ng mga tupa. Bakit kaya? Anong wisdom? So, iyon ang aabangan natin. At pagkatapos nun, dahil sa pagpapastol niya, doon sa ayon sa sinasabi, si Kala ay tsahin ni Khadijah, at nalaman niya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito'y matapat, naririnig niya ito pag sila nag-uusap sa kanyang tsahin. So, nagka-interest si Khadijah na guling pagtrabaho sa kanya ito bilang magkaraban o mga lakal. So, hanggang sa maging asawa niya, insidente ito. At ang digmaang naganap sa Mecca, na kung saan ay tinatawag na Hijr War, no? Hijr War o sinasabing sacrilegious war. So, ibig sabihin ay kawalang galang paglapastangang digmaan ito sa Makkah, o tinatawag na Hijr Devil War. At pagkatapos ng kasalan, ang Hijr War o kawalaking kalapastangan ng digmaang ito, yung kasal ni Khadijah, ang pagkamanhod niya, at dadako tayo kung saan sa isang alipin na si Al-Harith, na kung saan napunta siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, paano nangyari, anong kasaysayan meron si Al-Harith,
at paano binago-bago ang maka-renovate ang Kaaba, anong dahilan. Then papasok na tayo sa unang revelasyon na dumating kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa gaya na sabi natin, maraming chapter ito pero full in details. Yan ang kaibahan ng ating lecture, inshallah. Tagalog na ito. Makikita sa mga kapatid, marami tayong kapatid nagla-lecture, full details din sila, pero English. So, nahihirapan ang ating mga ibang kapatid na mga Tagalog na hindi nakakaintindi ng English. So, itong pagkakataon ninyo na kung paano niya narinig yun, ay tinagalog natin o inshallah I think mas pinabuti pa natin. Sana ito itanggapin ng subhanahu at tulungan tayo. So, dadako tayo sa unang insidente ng paglalakbay ni Abu Talib. Si Abu Talib ay isa rin itong mga ngalakal na tao. Siya ay mahirap na tao, maraming anak, ang trabaho niya ay mga ngalakal din sa ibang lugar. Namimili, nagbebenta, ganyan ang trabaho nila. Madalas, pupunta siya sa Asyam o sa Syria. Okay? So, minsan araw, pupunta siya doon para mangalakal. So, si Prophet sallallahu alaihi wasallam ay umiiyak siya. Sabi niya, huwag mo kong iwanan, isama mo ko. Dahil sa kalakal na yun, napakalayo, alam natin napakalayo ng biyahe, kung Madina nga, tumaka 500 kilometers, lalampasan mo pa yan. So, hindi nila sinasama ang mga babae at mga lalaki. Hindi nila sinasama ang mga babae at mga lalaki, marahil kung mayroon man ang mga batang lalaki, mayroong dahilan kung bakit nila ito sasama, gaya ni Abu Bakr. So, inshallah, malalaman natin mamaya-maya lang. So, umiiyak siya. So, hindi naman gustong isama ni Abu Talib dahil malalagay sa kahirapan ang bata at makakaabala kay Abu Talib. Pero hindi tumitigil, umiiyak si Prophet sallallahu alaihi wasallam, bagamat maraming alibay ang sinasabi ng kanyang mga tsuin at si Prophet Abu Talib ay hindi nila ito basta nakumbinsi. So, nang dahil dito, si Abu Talib ay nakita niya na ang bata ay desperado, hindi niya maatib sa kanyang sarili ang pagka-desperado ng bata dahil mahal na mahal niya siya. So nasabi niya, wallahi, sabi niya, akhrujan nabihi ma'iyah. Sabi niya, wala uprikuhu, wala yasrikuni abadan. Wala yasrikuni abadan. So sabi niya, ako'y sumusumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, isasama ko siya. Sabi niya, isasama ko siya, nakasama niya ako, at hindi ko siya iiwanan at hindi niya rin ako iiwanan. So, ganito ang dahilan kung bakit nasama si Prophet sallallahu alaihi wasallam sa paglalakbay na ito. Ayon sa ibang ulat, siya ay 9 years old. Pero majority, actually ako rin, majority, inshallah kabilang ako, 12 years old siya nang maglakbay sila papuntang Syria. No? So, nagbalot na si Abu Talib ng kanilang mga kakain, kanilang mababaon dahil ilang gabi, ilang araw ang paglalakbay dito, malayo ito. At isa pa sa dahilan kung bakit nasama niya si Prophet sallallahu alaihi wasallam, inshallah ang alam-alam, naisip niya ang kanyang paglalakbay o pagbabiyahe o pangangalakal na ito ay magkaroon ng blessing dahil alam niya na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay blessing itong batang ito. So, lalo siyang nagka-interest na isama niya ang batang ito. Di ba? Okay. So, nang sila ay maglakbay na, hanggang sa makarating sila sa isang monasteryo na kung saan mayroon isang monghe doon na ang pangalan niya ay Buhayra. So, mayroon isang monasteryo na ang pangalan niya ay Buhayra, nandoon siya. So, nakikita niya abang papalapit sa kanya sa lugar niya ang ulap. Ang ulap na itim o ulap na siyang papunta, para bang naglalakbay na mayroon siyang nilililiman. So nakita niya dito na mayroon ngang nilililiman at nakita niya nagpahinga doon sa isang puno. So dagli-dagli siyang pumasok sa kanyang bahay at tinignan niya ang kanyang aklat kung ito na ba yaong hula na hinihintay nilang darating. Actually, mayroon 3 naghihintay noon na monghe sa pagdating ng propetang ito at alam nila na malapit na sa kanilang panahon. Ang mga mongheng ito ang 3 popular. Ito ay may kaalaman hinggil sa aklat. Sinasabi sila ay mga Christian. Hindi katulad ng mga Christian ngayon. Yaong sinasabing Christian noon ay yaong mga hunapa. Katulad ni Waraka bin Naufal.
no, siya ay Christian, na makita niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, tinihintay niya rin ito eh. Siya ay naniwala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, at sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Naufal ay nakita niya sa paraiso, nakasuot siya ng tob na puti. See? Okay, so ganito rin ang mga ito. Sila yaong mga kabilang sa mga hunapa, yaong mga sinasabing monotheism, sumasamba lang sila sa kaisaan ng tagilang tagapaglikha na relihiyon ni Propeta Ibrahim alayhisalam. Siya ay hunapa, hanipa. Hindi siya sumasamba ng Diyos-Diyosan o iba pa man maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay hunapa, siya ay isang Muslim. So makikita natin sa banal na Quran, sa chapter 3 verse 67, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana Hanipa. Hanipa Muslima wa ma kana minal musyrikin. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Ibrahim ay hindi Hudyo ni hindi Kristiyano, siya ay isang Hanipa, monotheism. Sumasamba lamang sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay isang Muslim at hindi siya sumasamba sa ano pa mang mga Diyos-Diyosan o nagbibigay katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito rin ang mga mongheng ito. Inihintay nila ang pagdating ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil alam nila sa panahon na yaon na. Ang unang monghe na ito na maaalam doon sa panahon nila, sa panahon ng Jahiliya, doon sa Syria, ay ang una, ang Syria ito ay sakop din ng Busra, no? Okay, so si Buhaira, tinawag siyang Buhaira Damong. Ang actually pangalan niya ay Samjis from Bani Abdul Qais. See? Samjis from Bani Abdul Qais. So, tinawag siyang Buhaira Damong. So, ito'y maalam at maraming nag-aaral, nagtatanong, nagtuturo sa kanya. Nagtuturo siya. Maraming nagtatanong, nagtuturo siya, maalam siya sa kasulatan. Ang isa ay yung very pious daw, napakatuwid na taong ito. Hunapa din ito. Siya naman ay tinatawag na Ri'ab Asyani. Yan ang kanyang pangalan, Ri'ab Asyani. Napakatuwid na tao nito, no? Ri'ab Asyani na maalam din, hinihintay niya rin ang pagdating ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ang isa ay si Al-Muntaba. Hinihintay nila si Al-Muntaba. Ito'y palagi niya sinasabi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang pagdating niya ganito. Ipinapahiwatig niya lagi sa mga tao, kaya nagkaroon sila ng kaalaman. Ang mga tao diyan sa Syria na kung saan ang mga Romano ang silang alos na mamahala sa panahong yun doon, no? Okay. So ang mga tatlong yan hinihintay ito. So nang makita ni Buhaira ang ulap na palapit ng palapit, tila baga naglalakad, special na ulap ito, nakita niyang mayroon tong nilililiman. So at nagpahinga pa ito doon sa puno, na kung saan nung basahin niya, tumakbo siya doon sa loob niya at binasa niya ang tanda na nakita niya ang punong ito, ang propetang ito, mahilig silang magpahinga sa ganung uri ng puno. See? So, nang makita niya ito, isang tanda at ang ulap na naglililim sa kanya, tinignan niya muli habang nagpapahinga, ang puno nakalilim ang Prophet sallallahu alaihi wasallam habang nagpapahinga sila, ang ulap naman nandun naka-steady, tila baga, naghihintay na paglabas ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa lilim ng puno at sasabay din siya. So, para bagang mayroon siyang umbrella o payong na pumapayong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, isa itong tanda na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, every time na maglakbay siya sa kanyang kabataan, every time na maglakbay siya, o hanggang sa kanyang pagkapropeta, ay madalas nalililiman siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ulap. Kung matatandaan ninyo, kapag nung siya'y magbinata na at magsimula ng mga lakal ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Khadija, na kung saan kasama niya si Maysara na hiring ni Khadija, ang sabi naman sa iba, ito'y alipin ni Khadija na kasama niya maglalakbay sa Syria. Ikinuwento niya kay Khadija ng babaeng ito na si Maysara pag uwi nila na si Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nilililiman ng ulap saan man siya magpunta, hindi siya nabibilad. See? So, ito ay isang tanda, sabi ni Buhaira, na ito nga ang aming hinihintay. At ito ang sumilop sa lilim ng punong ito. At nakita nila ang puno ay yumuko. Tanda ito ng pagpapatirapa. At ang mga bato, nakita ito ni Buhaira. So nakita niya ito sa mga tanda sa kanilang mga binabasa. So exactly, sabi niya, ito na siguro ang aming hinihintay. At that time, sabi noon, patay na raw si Ri'ab Asyani, no? Hindi niya na raw nakita
ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hinihintay niya ito. Inshallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang maalam. So, ang ginawa nito na si Buhaira, damong, nagpaluto siya ng pagkain sa kanyang mga kasamaan. No? Nagluto sila. Then, habang nagpapahinga sila, ay tinawag sila ni Buhaira. Sabi niya, ali kayo, inanyayahan ko kayo bilang guest, bilang bisita ko, panauhin ko. So, buong pagtataka ng mga Quraysh, sa panahon nila noon na madalas dumadaan ang mga ito na mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ay hindi man ito pinapansin ni Buhaira. Pero ngayon kasama nila si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay buong binigyan niya sila ng pansin. So nagtataka sila. So sabi niya, sabi ng mga tao na lumapit sila, nakita namin na inanyayahan mo kami, na hindi mo naman ito dating ginagawa sa amin. Sabi niya, alhamdulillah, sabi naman ni Buhaira, matagal hindi ko dati talagang ginagawa sa inyo yan, pero ngayon gusto ko kayong maging panauhin. See? So, pinaghanda sila at sila ay pumasok upang kumain. So, naiwan ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa puno. Dahil bata siya, naiwan siya doon, nagbabantay siya ng mga bagahe na kadala-dala nila. So, nakita ni Buhaira, ang bata ay wala, samantalang siya ang target niya. So, sabi niya, nasaan yung bata? O nandoon siya, nagbabantay siya ng mga bagahe. Sabi niya, no. Sabi niya, lahat kayo ay bisita ko. Dapat tawagin niyo siya. Ang batang yun dapat kasama niyo. Di ba? See? Sabi nga nila, wallahi wa'allat wal-uzza. Sabi niya, dahil sa batang ito, mahadlangan pa kami kakain, tatawagin pa kami. See? Wallat wal-uzza. Kami sumupa kay Allah, kay Allat al-Uzza. Sa mga sinasamba ito ng mga Quraysh. Dahil sa batang ito, maistorbo pa kami sa pagkain. Kailangan tawagin. Sige na, sabi ni Buhaira, kailangan siya. Nakasama natin siya dito. Kawawa ang tao, kawawa ang bata. Kasama niya yan. So, tinawag nila. So, nakita rin ang halaman, yung ko. So, itanda ito ng pagpapatira pa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. See? Then, pumasok ang bata, dala-dala nila. Then, habang kumakain sila, sabi niya, maari ba akong magtanong sa inyo? Sabi niya sa bata, sa kanila, okay, pwede ko bang tanungin ang bata? So, hindi satisfy pa masyado si Buhaira, mayroon pang konting doubt, kailangan niya pang malaman, mayroon pa siyang gustong malaman kay Prophet sallallahu alaihi wasallam para maging pure ang kanyang paniniwala at maging matibay na siya nga ang hinihintay nilang propeta. See? So sabi niya, pwede ba ako magtanong sa iyo, bata? Sabi niya, ano pangalan mo? Muhammad. So exactly, Muhammad or Ahmad ang pangalan sa kanila. So, Muhammad sabi niya. So pwede ba akong magtanong, wallat wala uza? Sabi niya, pwede ba akong magtanong sa iyo na hindi ka magagalit? Sabi niya, huwag kang sumumpa kay Allat al-Uzza. Sinabi niya, huwag mong gamitin ang pagsumpa kay Allat al-Uzza kung ako'y tatanungin mo at gusto mo ako sumagot. So, hindi nagsinabi niyo ni ni Buhaira. So, tinanong niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung paano siya natutulog, kung paano siya nauupo, kung paano siya lahat ng mga style niyang mga pagkilos tinanong. Exactly kung paano yung nasa kasulatan nila, ganun na ganun ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tinanong niya ngayon si Abu Talib, ano mo itong batang ito? So sabi ni Abu Talib, sabi niya, anak ko, no, hindi ganun sa kasulatan namin. Ang batang ito, ang kanyang ama at ina ay patay na. Tama, sabi ni Abu Talib, tumpak ang sinabi mo, patay na ang mga ama niya at ako ang uncle niya. Tumpak, sabi na ni Buhaira. Tumpak, sabi ni Buhaira. So, katiting na lamang. 100% na maniniwala siya. Kailangan niyang makita ang seal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang seal of the Prophet. See? Kailangan niyang makita ang seal of the Prophet. Actually, ang mga propeta ay halos mayroon itong mga seal. Kaya lamang, ang mga seal nila ay hindi katulad ng kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because ang mga seal ng mga propeta ay karamihan nasa kanilang mga kanang kamay, ang kanilang mga tanda. But ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nasa likod ng kanyang pagitan ng shoulder. Ang seal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam
itong sinasabing na parang itlog ng pigyon o pugo, na kung saan ito'y nakaangat ito sa balat. Nakaangat. See? Maitatali mo ang sabi ng mga sabay, ang mga parang tali ng mga sinulit. Yan. Matatali mo yung ganyan sa kanyang seal doon sa likod na parang itlog ng pigyon, na kung saan mayroon itong mga balahibo na iba-ibang kulay na napakaganda. Nakakaakit ang tanda ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito. See? Okay. So gustong makita ito ni Buhaira. At alam natin, ayon sa ibang kasaysayan, ang shield na ito ba ay inborn ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Sabi nila, no. Lumitaw ang shield na ito nung tanggalin biniyak ang dibdib ni Jibril alayhi salam sa panahon ni Halima, na kung saan biniyak ang dibdib doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tumakbo yung bata, sinumbong kay Halima. So pagkatanggal ng itim na iyon, at saka na munti-unting lumabas ang shield ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sinasabing ang shield na ito ay parang may konekta ngayon sa puso niya. See? So ang puso natin ay sa bandang bahagi ng kaliwa, hindi naman sentro-sentro ay sa pag-aaral, nasa bandang kaliwa. So ang shield niya ay nasa bandang kaliwa rin, hindi siya gitnang-gitna, kundi bandang kaliwa din, magkatuwid ng sakto ng puso. So anila. At ang shield na ito ay yung kay Asma bin Abi Bakar, nung mamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa apartment ni Aisha radhiyallahu anha, nang siya ay iangat upang ayusin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa isang higahan, nakita nila ang kanyang shield, pagka-prophet shield niya ay wala na, naglaho na. See? Alhamdulillah, one of the miracle kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang maalam. So gustong ito makita ni Buhaira. Nang sa ganun ay tapos na ang mga tanda, dahil ito na lamang ang kailangan kong makita. So nakita ito ni Buhaira ang kanyang seal sa likod ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito, sabi ni Buhaira, ito na nga ang hinihintay natin. See? So sinabi niya kay Abu Talib, o Abu Talib, ang batang ito ay magiging propeta ng buong nasyon. Ang batang ito ay wala dapat makaalam. See? Dahil pag nalaman ito dito sa lugar na ito, ang batang ito ay papatayin dahil kalaban siya ng mga Hudyo. Sa isang bersyon, sinabi nila si Buhaira ay Hudyo rin. Pero majority, siya ay Christian. So, laking takot at pagkagulat ni Abu Talib sa sinabi niya ito. Yan ang nakalagay sa aming kasulatan. Ang taong ito, exactly lahat na nakita ko mula sa pagkakita ko sa lilim na sumasama sa kanyang ulap, ang pag-upo niya sa puno, ang pagtirapa ng puno, ng mga bato, ang paggulong nila ay tanda ng pagtitirapa. See? Ang mga yan ay tanda niya na siya ay si Muhammad, ang kanyang pangalan o Ahmad, siya ang mamumuno at last prophet sa buong mundo. At tinanong ko siya, pinatawag ko siya, tinanong ko siya paano umuupo, paano tumatayo, paano siya humihiga o natutulog, lahat-lahat. At exactly sa kasulatan namin, walang kaduda-duda. At nakita ko ang last na inahanap ko sa kanya, ang kanyang seal, prophet of seal. Nakita ko ang kahibahan ng seal, dahil ang last prophet at kanyang seal, hindi sa kalang kamay, kundi dito sa kanyang likuran, na sa kanyang pagitan ng shoulder. See? Bandang kaliwa, tuwid ng puso. So nakita ko na lahat ang tanda, no doubt. Ito ang bata na magiging propeta at sugo ng buong sanlibutan. So wag mo itong ipaalam dito, dahil sa kasulatan namin ay pagtatangkain itong patayin ng mga sundalo ng mga Romano. See? So sa ibang banda, sa ibang narration, mayroon dumating na 7 sundalo mula sa Roma. See? Pumunta sila kay Buhaira. So sabi nila, ito ang panahon, meron din silang kasulatan, meron din silang alam. Lalo na si Al-Muntabah. Palagi niya pinapahiwatig ang pagdating ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So meron silang kaalaman sa bagay nito, meron din silang kasulatan. So alam nila na ngayon dito darating sa panahon na to ang sugo. So nagpunta sila kay Buhaira. Nagpunta sila at nakita rin nila
marahil ang ulap, ang Allah subhanahu wa ta'ala maalam. Kaya nagpunta sila kay Buhaira, 7 sundalo. See? At nakita ito ni Buhaira at itinago niya ang mga tao sa kanyang bahay. So pumasok ang mga sundalo at sinabi nila, sa panahong ito marahil darating ang isang propeta o sugo. Ayon sa aming nabasa at aming kasulatan, ikaw ang higit na maalam sa mga kasulatan. Alam mo ba na kung siya ay dumating o nakita mo ba o nasulyapan mo ba na dumating siya sa panahon na ito ang sinasabi natin itong propeta? So sabi, hindi nagtitiwala dito si Buhaira. So sinabi niya, titignan ko sa aming kasulatan. So tinignan ni Buhaira at siya ay nagsinungaling. Sabi niya, marahil mali ang inyong napag-aralan at nabasa. Wala sa ganitong panahon na darating na gaya ng sinasabi ninyo. So, umalis ang 7 ito. So sinabi niya kay Abu Talib, alisin mo na ang batang ito. Gaya ng sabi ko sa iyo, ang batang ito, pag nalaman siyang narito siya, ay papatayin siya. See? Kaya ibinibilin ko, ibalik mo na siya. So ayon sa isang narration, si Abu Talib ay hindi muna agad-agad umalis. Inasikaso niya lang ang ilang pang mga transaksyon niya bilang upang sa ganoon maibalik niya lang ang nagastos nila at mga nagugol sa pamilya. Pero ayon naman sa iba, no. Dagli-daglian na siyang nagbalik, wala na siyang inasikaso ng transaksyon at pinadala sila ng pagkain ng monghe na si Buhaira. Pinadala sila ng mga cheese, mga oil at iba pang pagkain, datiles at iba pa. So sa ibang narration, lumilitaw sa kanilang karavan ay mayroon pang isang bata. Ito naman ay galing kay Tirmidhi. Ang kanina ay ulat ito mula kay Al-Waqidi or by kay Ibn Ishaq, no? Ngayon kay Tirmidhi sa hadith niya, nandoon si Abu Bakar at Bilal. Saan nagkakaroon ng confuse dito ang mga scholar. So, mayroon kasama si Prophet sallallahu alaihi wasallam na isa pang bata na mas bata sa kanya dahil kung 12 years old si Prophet sallallahu alaihi wasallam, lamang ito ng 2 taon na halos kay Abu Bakar. Let's say sabihin natin 9 years old si Abu Bakar or 10 years old, mas bata. So, ano naman ang dahilan kung bakit nila sinama si Abu Bakar samantalang ito ay nakakaabala mga bata at pahirapan sa kanilang pagbibiyahe, paglalakbay? Ang rason nila ay dahil tinuturuan si Abu Bakar na maging bihasa sa pangangalakal. Actually, that is true eh. Ang pinakamagaling na mangalakal sa panahon nila noong malaki na si Abu Bakar sa Quraish ay si Abu Bakar. See? Siya ang pinakamagaling na mangangalakal dahil yan daw ang dahilan. Bata pa siya, inahasa na siya ng kanyang mga magulang. Actually, ang kanyang ama, alam ko ay si Kuhapa. Nag-embrace ito, masakop ang Makkah, si Abu Kuhapa. So, sinanay daw nila si Abu Bakr. So, ito ang dahilan kung bakit nasasama siya. So, interesting, katanggap-tanggap ang dahilan. Pero ang nakapagtataka ay kasama din daw nila si Bilal bilang isang alipin. Na si Bilal noon ay alam nating malayo ang agwat at edad nila kay Abu Bakar at kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, dito sila nagkakaroon ng confuse. Kung si Bilal ay sabihin na natin buhay man, 2 taon, 3 taon, anong silbi ni Bilal sa paglalakbay na yaon? Kung siya ay alipin, anong may uutos, anong maitutulong niya? Pero may posibilidad din na hindi pa buhay si Bilal sa panahon yaon. Kaya sabi nila, ang hadith mula kay Tirmidhi ay nagkakaroon ng confuse kung bakit nandoon si Bilal. Samantalang si Bilal ay nakasama lamang ni Prophet sallallahu alaihi wasallam at ni Abu Bakr noong tubusin lamang siya mula kay Umayyad bin Khalaf na siya pinaparusaan na nag-embrace siya ng Islam. See, dinadagan na siya ng mabibigat na bato, dinalakad siya sa mga street habang nakatali siya. So, binili siya bilang kalayaan ni Abu Bakar. Doon niya lang nakasama si Bilal. Kaya sabi nila, paano nasama si Bilal sa puntong ito? At kahit na kasama pa si Bilal sa puntong ito, hindi lalayo ang edad niya sa 2-3 years old. Anong silbi? Anong maitutulong niya bilang isang alipin? So, sabi nila, ng mga majority scholar, I think mayroon ng doubt sa hadith o confused sa hadith na ito. Let's say sabihin natin mali ang parte na ni Bilal. Sabihin natin, ang iba naman sabi nila, pati ang parte ni Abu Bakar ay ito ay confused din. Sabi nila, tanggalin rin natin. Pero and the rest tanggapin naman natin. So gaya ng sabi natin kanina, yung ninanarates natin kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tayong pinanggit kay Abu Bakar at kay Bilal. Ang higit na maalam, ang mahalaga dito ay
Nakita natin ang paglalakbay sa Syria, nakita natin ang kahalagan na mayroon talagang nagpapatunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No doubt, marami ang mga maaalam na Kristiyano o mga huna pa noon, ang mga Hudyo, na alam nila ang darating na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nakabanggit mismo sa kanilang aklat na ngayon naman ay tinanggal ng mga ating mga kababayan at pinalitan ito ng kung anong inilagay dito. Tinanggal ang Ahmad o Muhammad na siya namang dating nandoon sa kanilang kasulatan na pinatutunay ng mga unang taong ito na hindi mga Muslim kundi mga Kristiyano, mga huna pa, na kung saan naniniwala silang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo na darating na sinabi yan ni Isa alaihi salam sa kanilang aklat. So, iyan ang pinakamahalaga na magkaroon tayo ng malakas na paninindigan na walang kaduda-duda ang ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Maraming tao ang nagpatunay sa panahon nila na humahawak ng kasulatan na siya ay propeta, huling propeta, sagka ng mga propeta, hindi lang propeta at sugo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tandaan niyo, hindi lang siya sugo at propeta, siya ay sagka ng lahat ng mga propeta. Siya na ang last prophet, sealed of the prophets. Sealed of the prophets, no? Selyado na. Wala nang propetang darating gaya ng paksa natin nung nakaraan. So, ang mahalaga rito, nalaman na naman natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaraan kay Abdul Muttalib, pinatunayan yan ni Said bin Zuyazan kay Abdul Muttalib na naisilang na. O marahil nandyan na si Muhammad na sinabi niya ang pangalan Muhammad. At dito nalaman niya sa mga monghe na sa kasulatan nila, akmang-akma, ito na nga ang propetang hinihintay. Kaya sabi niya, iuwi mo yan, madidisgrasya dito yan pag hindi mo siya agad inuwi. So ang rason naman kay Abu Bakar at kay Prophet sallallahu alaihi wasallam nung karaban, dito niya raw nagsimulang maging kaibigan si Abu Bakar sa kanilang paglalakbay. Kaya naging matalik at mag-close na magkaibigan yan eh. Kaya na magpropeta si Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil kilalang kilala siya ni Abu Bakar, hindi sinungaling, matapat na tao, mabait, lahat na magandang asal sa kanya, na sabihin niya, Muhammad, sinasabi ng mga tao, ikaw ay propeta? Oo, ako ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ganoon, ako ay sumasaksi na, ang la ilaha illallah wa syahadu rasulullah. So, walang ka-doubt-doubt, dahil kilalang kilala niya Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito raw ang dahilan ng pagsisimula ng kanilang pagkakaibigan sa karaban na ito, sa pangangalakal. So, okay, on the spot, sa araw ding yaon, nang sabihin ng monghe na si Buhaira na inuwi niya na ang batang ito ni Abu Talib, ay inuwi niya ang bata. Daglian. Baka sakali ay mapinsala ang bata, ngayon pang alam niya na ito ay magiging propeta at sugo ng buong sanlibutan. Paano niya hindi lalo itong pangangalagahan at bibigyan ng proteksyon? So, ibinalik niya ito sa Mecca. Walang nangyari. Pinagalagaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Now, gaya ng sabi natin kanina, nasaan ang blessing? Ang sabi natin, blessing ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pangangalakal na ito, parang walang nangyari kay Abu Talib. Kung titignan natin ay mukhang nagkaroon pa ng pinsala kay Abu Talib eh. Bakit? Dahil ang kinain nila, ang mga baon nila, ang iniwan sa mga anak niya. So ito ay ginastos niya. So walang kapalit. Instead na mapalitan ito at kumita, ay hindi nangyari. Paano natin masasabi na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Abu Talib, ang batang ito ay walang pag-aalinlangan na pinagpala? So, nasaan ang blessing? Ang blessing ay higit pa doon. Dahil kung hindi sila naglakbay, hindi sinama ni Abu Talib ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya malalaman na propeta at sugo pala ang bata. Ang pinakamalaking blessing kay Abu Talib, nalaman niya na ito ay propeta at sugo ng buong sanlibutan. Niya lamang, ang problema ay na kay Abu Talib. Hindi siya sumaksi sa pananampalatayang Islam. Mas minabuti niyang sumunod sa tradisyon ng kanyang ama na si Abdul Muttalib. Dahil alam natin, ang mga Quraysh ay mayroon din silang paninindigan kapag sinabi nila, ginagawa nila. Lalo na kung ikahihiya nila sa kanilang lahi. Kasi nung mamatay na yan si Abu Talib,
Nandyan na ang kanyang mga kamag-anak, sinasabihan siya, iiwanan mo ba ang ating pananampalataya, ang pananampalataya ng ating ninuno, mas mamabutihin mo ba ang bagong pananampalataya kaysa sa mga ninuno nating nagdaan? Hindi ka ba nahihiya sa mga iyong kapamangkin, yung mga kapatid, na lahat kami ay nandoon? See? So, kung ano-ano sinabi, instead na gustong magsyahada sana ni Abu Talib, mas minabuti niyang sundin ang kanilang kasunduan, tradisyon, pride. So, hindi siya nakapag-embrace. Ito nga lang ang lubhang napakasakit na nangyari kay Abu Talib. Ngunit ang malaking blessing, hindi pa man dumarating ang pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam na niya na siya ay propeta at sugo. Niya lamang gaya ng sabi natin, hindi siya ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit kaya hindi siya ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Itong si Abu Talib, no? Samantalang napakatagal, ilang taon niyang halos kasama ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umabot na almost ng 50 plus si Prophet sallallahu alaihi wasallam bago mamatay si Abu Talib. Pero bakit kaya hindi ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala itong si Abu Talib? Naniniwala naman siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naniniwala siya si Sugo Talipin dahil sinabi na sa kanya. Naniniwala siya na mabuting tao, matapat, hindi siya sinungaling dahil matagal niyang kasama ang batang ito. Pero bakit kaya hindi siya ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Inshallah, I think, paksain ko yan kung bakit siya hindi ginabayan, inshallah, pagka dumating na tayo sa deathbed ni Abu Talib, malalaman natin, inshallah, kung bakit kaya, anong dahilan. Hindi kaya ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Abu Talib. Anong rason? Inshallah. So doon malalaman natin, inshallah, kung ano ang rason. Okay? Inshallah. So, sa susunod, inshallah, dadako tayo sa mga iba pang insidente. Yaong insidente na tinatawag na Evil War, na kung saan nagkaroon ng digmaan sa Mecca. Haram ang digmaan dyan. Anong dahilan? At ang pagkamanhood ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakipagtrabaho siyang magpastol. Bakit ang mga propeta ay dumadaan sa pagpapastol? Anong dahilan? At siya namang dahilan nito kung bakit nakilala niya sa Khadijah at naging asawa niya, na kung saan super yaman si Khadijah, na siyang sumuporta kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Anong aya ang bumagsak sa kanya nang maging asawa niya, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Khadijah? Anong aya sa banal na Quran? At si Al-Harith, Said bin Al-Harith, paano napunta kay Prophet sallallahu alaihi wasallam? Nagaling ito kay Khadijah. Paano naman nagkaroon ng alipin si Khadijah mula kay Said Al-Harith? So aalamin natin ito. Then pagkatapos, kung paano ang Makkah, ang Kaaba, ang bato sa Mecca, sa Hijaz, kung paano ito binabago, anong mga dahilan. Then pagkatapos nun, papasok na tayo sa pagpasok ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa bundok ng Hira, na kung saan doon dumating ang unang revelasyon. Papasok na ang kanyang pagkapropeta. Ano ang pagkaiba ng propeta at ng sugo? Ang propeta at sugo ay magkaiba. Malalaman din natin yan inshallah, kailan naging propeta ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kailan siya naging sugo. Ay sugo at propeta. So inshallah, abangan natin ang mga pasahin sa programang ito, sapagkat tunay na inshallah, marami kayong matututunan sa pangyayaring ito. Ganon din ang kanyang mga sahaba, isisingit natin sa mga paksaing ito. At sabi ko, si Al-Harith ay maaring maunang maisingit dito. Si Khadijah, of course, unti-unti na rin siyang uusad sa kanyang kasaysayan dito, inshallah. So malalaman natin ang kanilang mga istorya, no? Ang mga asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga kasamahan. Inshallah na may tuwan at sa Allah subhanahu wa ta'ala na magpatuloy ang programang ito at bigyan ako ng lakas ng Allah subhanahu wa ta'ala, at naway pagpalahin ng lahat ng taong gumagalaw sa programang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway kalugdan tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.